Nang huminto ang kotse sa gitna ngang makapal na kagubatan ng Sierra Madre, hindi pa alam ngang 11 taong gulang na si Angelo na sa loob lamang ng ilang oras mag-isa niyang haharapin ang kalikasan. Hindi niya alam na iyak ang kanyang 9 na taong gulang na kapatid na si Lina habang yakap-yakap ang isang lumang teddy bear. At hinding-hindi niya inasahan na ang laruang iyon pala ang magiging susi sa isang lihim na babago sa lahat ng kanyang paniniwala tungkol sa kanilang pamilya. Ito ang kwento kung paanong ang pinakamasakit na pagtataksil ay maaring humantong sa pinakahindi inaasahang kaligtasan. Ngunit nagsimula ang lahat sa isang ordinaryong umaga. Bago tayo magsimula, isulat ninyo kung taga-sang lungsod kayo. Mag-subscribe, mag-like, at panurin hanggang sa huli. Magsimula na tayo. 5:00 umaga, niyukyok ni Angelo, 11 taong gulang, ang balikat ng kanyang kapatid. Tulok na tulok si Lina, nakasupsop ang mukha sa unan, gusot-gusot ang kanyang itim na buhok. Sa labas ng bintana, nagsisimula palang ang malamig at kulay abong bukang liwayway ng tagulan. Lina, gising na, sabi ni Tatay Maga tayong alis. Minulat ng batang babae ang kanyang nga mata at naginat. Siya ay 9 na taong gulang at gustong-gusto niyang pumunta sa bahay ng kanilang lola. Nagpunta si Angelo sa kusina upang maghanda na almusal. Bumasak ng 3 itlog sa kawali at naksalang ng tubig para sa kape. Gising na ang kanilang tatay. Abala sa kanyang aparador, may mainilalagay sa isang bag. Sumilip si Angelo sa kwarto at kumunot ang ang magamit lang ni tatay ang kanyang iniimpake. Walang majakit ng bata, walang damit ni Lina, puro damit panlalaki, dokumento at ipon na pera. Ang kanyang kilos ay magaspang at nerbyoso. Nanginginig ang kanyang kamay habang naktutupi ng damit. Tay, paano po yung magamit namin? Mamaya na, kayo na ang mag-empake. Bulong ang ama nang hindi man lang nag-aangat ng ulo. Nakaramdam ngang panlalamig si Angelo sa kanyang dibdib. Mayroong mali. Hindi kailanman sinabi ng kanilang tatay na mamaya na bago ang isang biyahe. Palagi silang inuutusan na mag-empake ng maaga, tinitiyak kung may dala silang damit panlamig, ngunit ngayon ni hindi man lang nagtanong kung handa na sila. Sa pasilyo, lumitaw si Tita Siska. Naninigarilyo na mula pa kaninang umaga, humihitit ng may kaba. Nahuhulog ang abo sa sahig. Nang lumapit si Angelo upang magtanong tungkol sa almusal, tumalikod ito sa bintana. Ayaw tumingin sa mga bata. Tita Siska, gusto niyo pong pritong itlog? Hindi, ayoko. Kakaiba ang kanyang boses, parang may halong pagkakasala. Bumalik si Angelo sa kanyang kwarto, binuksan ang aparador. Sa loob, sa likod ng malumang aklat, nakatago ang isang maliit at gasgas na teddy bear na may tahi sa paa. Pag-aari ito ng kanilang nanay. Karaniwang hindi ito ginagalaw ni Angelo, masyadong masakit alalahanin. Namatay ang kanilang ina 2 taon na ang nakalipas, ngunit naamoy pa rin sa teddy bear ang kanyang pabango, malabong-malabo na, halos hindi na maamoy. Kinuha ni Angelo ang laruan. Sa tenga nito, may maliit na butas. Kinagat ito ni Lina nung tumutubo pa ang kanyang mangipin. Tumawa ang kanilang nanay nun. May sugat na sa giyera ang ating osito, sabi niya. Ang tahi sa paa ay lumitaw kalaunan. Ang nanay mismo nila ang nagtahi nito gamit ang pulang sinulit. Hindi ito pulido, ngunit puno, pagmamahal. Para sigurado, bulong niya sa sarili at isinilit ang teddy bear sa bulsang kanyang jacket. Tumakbo si Lina papunta sa kusina. Gusot pa ang pajama ngunit masaya. Kuya Angelo, gagawan tayo ni Lola ng bibingka, diba? At ipapakita niya yung photo album ni nanay. O sigurado, tango ni Angelo, kahit na may bumabagabag sa kanyang dibdib. Lumabas ang kanilang tatay mula sa kwarto, dala ang bag, nakasuot ng makapal na damit. Mahaba ang biyahe, sabi nito sa isang tonong magaspang at hindi natural. Iniwasan ng tatay na tumingin sa mata ng anak. Isang oras ang lumipas, nakaupo na sila sa lumang kotse. Tahimik ang tatay, mahigpit ang hawak sa manibela hanggang sa mamuti ang kanyang buko. Si Siska naman ay naglalaro sa kanyang cellphone, bumubulong sa sarili tungkol sa bagong buhay.
tungkol sa hindi na pwedeng ganito. Naging alerto si Angelo. Tay, alam po ba ni Lola na darating tayo? Alam niya, sagot ng ama ng hindi lumilingon. Bakit po tayo umalis ng ganito kaaga? Dati, pagkatapos ng tanghalian tayo umaalis. Mahaba nga ang biyahe, di ba? Sinabi ko na. Malikot si Lina sa likurang upuan, tinitignan ang mabahay sa labas ng bintana. Tay, matutuwa si Lola. Naalala niya yung naglaro tayong ng taguan. Siguradong matutuwa yun, sagot ng tatay. Ngunit nanginginig ang kanyang boses. Lumingon si Siska kay Lina. Umupo ka ng maayos. Matagal pa tayo. Napansin ni Angelo na hindi nila tinatahak ang karaniwang daan papunta sa bahay ng kanilang lola. Lumiko ang kotse papunta sa direksyon ng kagubatan sa isang lugar na walang pamilyar na mga karatula. Tay, tama po ba tong daan natin? Mas alam ko ang daan kaysa sayo, iwinasiwas ng tatay ang kanyang kamay. Napagod si Lina sa kakadaldal at nakatulog, yakap ang kanyang jacket. Dahan-dahang kinuha ni Angelo ang teddy bear at inilagay sa mga kamayng kapatid. Ngumiti ang batang babae sa kanyang pagtulog. Sa labas ng bintana, natapos na ang siyudad, nagsimulang lumitaw ang mga bukirin. Pagkatapos ay mga bihirang baryo, at pagkatapos ay puro gubat, gubat at gubat. Hindi pa kailanman dinaanan ni Angelo ang daang ito kasama ang kanyang tatay. Huminto ang kotse sa isang luma at nagbabalat na gasolinahan sa gitna ng kawalan. Nagpakarga ng gasolina ang tatay. Pumasok si Siska sa maliit na tindahan. Lumabas si Angelo para mag-inat at narinig ang isang bahagi ng kanilang usapan malapit sa kotse. Hindi ko na kaya. Hindi ko naman silam nga anak. Tay, anong nangyayari? Lumapit si Angelo. Napapitlag ang tatay na parang nasuntok. Wala, magiging maayos ang lahat. Ang kanyang na mata ay umiiwas, nanginginig ang makamay. Bumalik si Siska na may dalang malaking supot biskwit, tubig, nilagang kamoteng kahoy. Masyadong maraming pagkain para sa isang biyahe papunta kay Lola. Karaniwan, kandilang ang binibili nila bilang pasalubong. Kainin niyo to, inabot niya ang biskwit sa mga bata. Matagal pa. Nawala ang aspaltong kalsada. Umalok ang kotse sa isang daanang lupa at pagkatapos ay sa isang landas sa gubat, mga lubak putik, mga sanga na kumakaskas sa salamin. Nagising si Lina dahil sa yugyog. Tay, nasaan na tayo? Nakakatakot dito. Malapit na, konting tiis na lang, ngunit nakita ni Angelo ang panginginig ng kamay ng kanyang tatay sa manibela. Sunod-sunod ang pagsisigerilyo ni Siska, nerbyosong sumusulyap sa salamin. Sa paligid ay puro gubat, walang kahit isang bahay, walang kahit isang tao, lalo pang kumipot ang daan. Halos hindi na makalusot ang kotse sa pagitan ng mga puno, kumaluskos ang ngasanga sa bubong. Biglang hinintong tatay ang kotse. Hanggang dito na lang, hindi na kaya, baba na. Anong baba na? Natakot si Lina. Ayoko dito. Nakakatakot. Niyakap ni Angelo ang kapatid, ibinigay ang teddy bear. Niyakap ng maliit na bata ang laruan sa kanyang dibdib. Tahimik na inilabas ng tatay at ni Siska mula sa likuran ang isang supot na naglalaman nga damit ng bata, malumang jacket, kaunting pakain at isang botang ng tubig. Naintindihan na ni Angelo ang lahat. Tay, anong ginagawa niyo? Hindi makatingin ang tatay sa kanyang mata. Patawarin niyo ko. Mas matigas si Siska. Hindi na namin kaya. Wala kaming pera. Malalakas naman kayo, makakasurvive kayo, magsisimula kaming ang bagong buhay. Hindi maintindihan ni Lina ang nangyayari, kumapit sa jacket ng ama. Tay, wag po kayong umalis, magiging mabait na po ako, hindi na ako magiging makulit, susunod na po ako. Umagos ang luha sa kanyang mapisngi. Nahulog ang teddy bear mula sa kanyang kamay, bumaksak sa putik. Pinulot ni Lina ang laruan, niyakap sa dibdib, nag-iwan ng basang mansa sa balahibo en oso. Itinulak ng tatay ang kanyang kamay. Mabilis na pumasok sa kotse, pinaandar ang makina gamit ang nanginginig ng mga daliri. Nakaupo na si Siska sa upuan ng pasahero, nakatalikod sa bintana, ayaw makita ang mga mukha ng mabata. Mga anak nyo kami, paano nyo magagawa to?
Sigaw ni Angelo, hinahabol ang paalis na kotse. Umalis ang kotse, iniwan silang dalawa sa katahimikan ng kagubatan ng Sierra Madre, tanging ang hangin na humuhuni sa mga sanga ang naririnig. Humagulgol si Lina. Niyakap siya ni Angelo, halos hindi mapigilan ang sariling mga luha. Sinusubukang unawain kung nasaan sila, kung gaano kalayo sa mga tao. Sa supot, may biskwit para sa isang araw, tubig, 2 lumang jacket, wala nang iba. Mabilis na lumubok ang araw, lalong lumalamig ang hangin. Nagdesisyon si Angelo, hahanapin natin ang daan pauwi. Kinuha niya ang kamay ng kapatid, naglakat pabalik, sinusundan ang mabakas ng gulong, ngunit nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan, binubura ang mga bakas ng kotse. Sandali na lang at magdidilim na. Hindi na nila alam kung saang direksyon ang pauwi. Kuya Angelo, bulong ni Lina habang yakap ang teddy bear, mahahanap ba talaga natin ang daan? Oo naman, sagot ni Angelo kahit siya mismo ay hindi naniniwala. Sa unahan ay tanging ang kagubatan ng Sierra Madre, mailap, malamig at walang katapusan. At sa isang lugar, sa gubat na ito, 2 inabandonang bata ang naghahanap ng daan pauwi, hindi alam na ang kanilang tahanan ay wala na. Naglakat ang mga bata sa isang makitid na landas, umaasang makahanap ng daan pabalik. Hawak ni Angelo ang kamay ni Lina, nararamdaman ang panginginig ng kanyang katawan. Patuloy na natitisod ang batang babae, sa mga ugat at bato, umiiyak sa pagod. Kuya Angelo, masakit na ang paa ko, reklamo niya kada ilang minuto, tiyaga lang Lina. Malapit na nating mahanap ang daan pauwi. Talagang pagod na si Lina. Nang hihina ang kanyang binti, halos hindi na siya makahakbang. Lumuhod si Angelo, tinalikuran ito. Sakay, papasanin kita. Ipinulupot ni Lina ang kanyang braso sa lig nito. Kumakampay ang teddy bear sa kanyang kamay. Tumayo si Angelo at nagpatuloy sa paglakad. Magaan ang kanyang kapatid, ngunit mabilis na sumakit ang kanyang likod, mabilis na dumilim. Sa gubat, nagsimulang marinig ang huni at kaluskos. Malayo, ngunit nakakatakot, napapapikit si Lina sa tuwing may maririnig. Kuya Angelo, baka may baboy ramo. Hindi yon, moktotago tayo. Ang landas ay biglang nahati sa 3. Huminto si Angelo, nalilito, tinitignan ang sangandaan. Hindi niya matandaan kung saang daan sila nanggaling. Lahat ng direksyon ay mukhang pare-pareho. Mamakikitit na daanan ng hayop na nawawala sa kadiliman ng gubat. Kuya, saan tayo? Tanong ni Lina, bumaba mula sa kanyang likod. Sinuri ni Angelo ang bawat daan. Ang kaliwa ay paakyat sa isang burol sa gitnang matataas na punong pino. Ang gitna ay pababa sa isang latian. Ang kanan ay palikuliko sa pagitan ng mapunong yakal. Walang bakas ang gulong, walang pamilyar na palatandaan. Hindi ko alam, tapat niyang inamin. Sinubukan niyang alalahanin ang daan. Nang tumatakbo ang kotse sa mga huling kilometro, nasa kanan ang araw. Ibig sabihin, papunta sila sa hilaga, kaya dapat silang pumunta sa timog, patungo sa direksyon ng araw. Ngunit nasaan ang timog sa gubat na ito? Pinili niya ang kaliwang daan ng walang kasiguraduhan. Mukha itong mas malapad, ngunit pagkatapos ngang kalahating oras, napagtanto niya ang kanyang pagkakamali. Ang daan ay nagdadala sa kanila papalayo, papalalim sa gubat, papalayo sa sibilisasyon. Ang mapuno ay lalong tumataas at nagsisiksikan sa pagitan nila, kahit ang mahinang liwanag ay hindi makalusot. Talagang naligaw na sila. Nagsimulang umambon, maliit, malamig, tumatagos sa buto. Mabilis na nabasa ang damit ng bata, nanginginig ang buong katawan ni Lina. Nilalamig ako, bulong niya, nagkakatalo ang mangipin. Nahanap si Angelong lugar na masisilungan, sinisiyasat ang bawat puno, bawat palumpong. Ang unang silungan sa ilalim ng isang malapat na punong pino ay masyadong bukas. Tinatangay ngang hangin ang ulan diretso sa ilalim nga sanga. Ang pangalawa sa ilalim ngang isang natumbang puno ay basa at puno ngang putik. Halos hindi na makatayo si Lina, nakakapit kay Angelo. Hindi ko na kaya, hagulgol niya. Gusto ko nang umuwi. Sinuri pa ni Angelo ang ilang mapuno at sa wakas ay natagpuan ang hinahanap.
Isang maliit na kuweba sa ilalim ng ugat ng isang dambuhalang puno ng pino. Tumubo ang puno sa ibabaw ng isang maliit na burol. Ang maugat nito ay bumubuo ng isang natural na bubong. Ang lupa sa loob ay medyo tuyo. Amoy tuyong dahon at lumot. Dito tayo magpapalipas ng gabi. Desisyon niya, gumapang papasok. Masikip ang kuweba ngunit protektado sa hangin. Nilinis ni Angelo ang sahig mula sa mga sanga at pinya. Inilatag ang kanyang jacket sa lupa at binalot si Lina sa kanyang sariling sweater. Suot lamang ang basang kamiseta na nakadikit sa kanyang katawan. Nanginginig si Lina, yakap ang teddy bear sa kanyang dibdib. Kuya, nilalamig ako. Humiga si Angelo sa tabi niya, niyakap ang kapatid, hinimas ang kanyang kamay, hinihipan ang kanyang nanlalamig na mga daliri. Inilabas niya ang biskwit mula sa supot. Ilang piraso na lang ang natitira. Hinati niya ito, ibinigay ang mas malaking piraso sa kapatid. Ito, kainin mo. Paano ka kuya? Hindi ako ganong gutom. Hindi makatulog si Lina. Takot sa mga tunong ng gubat. Bawat tunongan na balingsanga, bawat kaluskos sa dilim ay parang yabag ng hayop. Sa malapit, may malaking bagay na dumaan sa mga palumpong. Nagsibalian ang mga sanga, kumaluskos ang mga dahon. Kuya, may naglalakad doon, nanginginig niyang bulong. Hangin lang yan, huwag kang matakot. Ngunit si Angelo mismo ay naririnig ang matunog. Marahil isang usa na nakahanap ng pagkain o isang baboy ramo na gumagala. Niyakap niya ng mas mahigpit ang kapatid, handang protektahan ito ng kanyang katawan. May humuning kuwago sa malapit. Napasigaw ang batang babay at isinubsop ang mukha sa teddy bear. Osito, protektahan mo kami, bulong niya sa laruan. Ikinuwento ni Angelo ang mga fairy tale na natatandaan niya mula sa kanilang nanay. Tungkol sa isang matapang na batang lalaki na nagligtas sa kanyang kapatid mula sa masamang lobo. Tungkol sa isang mahiwagang ibon na tumulong sa mga naligaw na mahanap ang daan pauwi. Tungkol sa isang mabait na oso na tumutulong sa mga bata. Tandaan mo, sabi ni nanay, pinoprotektahan tayong teddy bear sa lahat ng panganib, bulong niya. Binabantayan niya tayo. Mas niyakap ni Lina ang laruan. Mainit ang teddy bear mula sa kanyang hininga, amoy bahay at kaligtasan. Bakit tayo tinapon ni tatay? Tanong niya ng napakahina. Mababait naman tayong mga anak. Hindi alam ni Angelo kung ano ang isasagot. Naninikip ang kanyang lalamunan sa sakit at hindi pakakaintindi. Paano mo itatapon ang sarili mong mga anak sa gubat? Paano mo sila hahayaang mamatay? Hindi ko alam, Lina. Pero mabubuhay tayo, malakas tayo. Kung hindi man tayo, mabubuhay tayo. Siya mismo ay hindi natulog buong gabi. Nakikinig sa bawat tunog. Handang protektahan ang kanyang kapatid. May mga alulong sa malayo, ngunit hindi ito lumapit. Kinaumagahan, nagising ang mga bata na gutom at nanlalamig. Hirap na iniunat ni Angelo ang kanyang naninigas na braso. Ang tubig sa bote ay halos magelo, kailangang painitin ngang hininga. Binilang ni Angelo ang pagkain. Isang kainan na lang biskwit ang natitira. Wala ng iba. Kailangan nilang makahanap ng tao kagat o mamamatay sila. Lalong nanghina si Lina. Hirap na tumayo, naglalakad ng pasuray-suray. Kuya, hindi ko na kayang maglakad. Kaya mo yan, kaya mo. Itinayo siya ni Angelo. Mahanap natin ang bahay. Sa halip na daan pabalik, lalo silang napalalim sa gubat. Umasa si Angelo na makahanap ng kubo ng isang mga ngaso o tanot gubat. Siguradong may nakatira dito. Sa landas. Nakakita sila ng mga bakas hindi malinaw kung tao o malaking hayop. Hindi masabi ni Angelo, ngunit nagbigay itong pag-asa. Nadapa si Lina, nasugatan ang tuhod sa isang matulis na bato, dumaloy ang dugo sa kanyang punit na pantalon. Masakit, iyak niya. Pinunit ni Angelo ang isang pirasong tela mula sa kanyang kamiseta, tinalian ang sugat. Tahan na, bunso, malapit na tayong makahanap ng tao. Ngunit siya mismo ay nagsisimula ng mawalan ng pag-asa. Sa paligid ay puro gubat. Pagsapit ng tanghali, lubos nang nanghina si Lina, halos hindi na makatayo.
malabo na ang kanyang pagsasalita. Pinapasan siya ni Angelo sa likod, halos hindi na rin makayanan. Nang hihina ang kanyang mabinti sa pagod. Naubos na nila ang huling biskwit, ininom ang huling tubig. Wala nang natira. Sa unahan ay isang walang katapusang gubat. Mga puno ang pino, yakal, lawan pare-pareho, walang katapusan. Nagsimulang magdeliryo si Lina. Nanay, Nay, nasaan ka? Gusto ko nang umuwi. Umiyak na rin si Angelo, ngunit nagpatuloy sa paglakad. Kusang gumagalaw ang kanyang mapa dahil sa nakasanayan. Huwag kang susuko, Lina. Nakikita tayo ni Nanay mula sa langit, tutulungan niya tayo. Sa pagitan ng makakapal na puno, biglang nakita ni Angelo ang isang manipis na usok, isang kulay abong sinulit na umaakyat sa langit. Kumabog ang kanyang puso at tumibok ng napakalakas na parang naririnig ng buong gubat. Lina, tingnan mo, usok. May tawzun. Itinaas ni Lina ang kanyang mabigat na ulo, sinundan ang direksyon ng kanyang kamay, nakita ang usok, at ngumiti sa unang pagkakataon sa loob ng isang araw. Mahina ngunit taos puso. Talaga, kuya, ligtas na tayo. Sigurado, may bahay doon. Halika na. Naglakad sila patungo sa usok, lumusot sa mga palumpong, mga sanga na kumakaskas sa kanilang mga mukha, sumasabit sa kanilang mga damit, ngunit hindi naramdaman ni Angelo ang sakit. Tanging pag-asa, isang matalim at masakit na pag-asa. Halos hindi na may galaw ni Lina ang kanyang nga paa, ngunit nagpatuloy pa rin. Sumabit ang teddy bear sa isang makapal na sanga, muntik nang mahulog sa kanyang kamay. Mas hinikpitan ng batang babay ang yakap dito. Dinala tayo ni Osito sa mga tao, bulong niya. Gaya na sabi ni Nanay, nililigtas niya tayo. Lalong luminaw ang usok, natutukoy na kung saan ito nanggagaling, mula sa likod ng isang pader ng makakapal na puno, doon napakalapit, may bahay, mga tao, init, pagkain. Naramdaman ni Angelo na ito na ang kanilang huling pagkakataon. Kung walang tao doon, kung ito ay isang sunugubat lamang, hindi na sila mabubuhay. Ubos na ang kanilang lakas, ngunit dinala sila dito ng teddy bear ni Nanay, ibig sabihin, magiging mayos ang lahat. Siguradong magiging mayos. Sa likod ng makakapal na puno, lumitaw ang isang maliit na kubo, isang lumang bahay na may nakahilik na bubong at mga kahoy na nangingitim na sa katagalan. Tinatakpan ng lumot ang hilagang bahagi nito na parang berdeng alpombra. Mula sa chimenea ay lumalabas ang pinakahihintay na usok, isang manipis na kulay abong sinulid na umaakyat sa maulap na kalangitan. Sa bakuran, maayos ang lahat. Isang pulidong salansan ng panggatong ang nakapatong sa ilalim ng silong. Pare-pareho ang laki ng kahoy. Sa isang lumang tuod ay nakasaksak ang isang palakol, makintab ang talim na bagong hasa. Sa malapit ay nakalat ang mga tatal. Sa beranda, may mga botang goma. Sa bakod ay nakasampay ang mga guwantes. Huminto si Angelo ilang hakbang mula sa beranda, mahigpit na hawak ang kamay ni Lina. Kumakabog ang kanyang puso sa kaba at pag-asa. Paano kung masasamang tao ang nandiyan? Bulong niya, tinitignan ang mga bintana. Nanginginig si Lina sa lamig at pagod. Halos hindi na makatayo. Asul na ang kanyang ngalabi, nanlalakit ang buhok sa basa. Pero wala na tayong ibang mapupuntahan, kuya, mahina niyang sagot. Alam ni Angelo na tama siya. Hindi na sila tatagal ng isa pang gabi sa gubat. Pababa na ang temperatura at wala silang mainit na damit o pagkain. Lakas loob siyang lumapit sa maliit na bintana, sumilip sa mamasa-masang salamin. Sa mainit na dilaw na ilawng kalanda kahoy, nakaupo ang isang malaking lalaki, 50 taong gulang. Puting balbas na maayos ang gupit, nakasuot ng pulang plight na flannel shirt. May niluluto siya sa isang malaking kaldero, hinahalo gamit ang isang sandok na kahoy. Umaalingasaw sa kubo ang amoyng tinola. Lakas loob na lumapit si Angelo sa pinto, kumatok gamit ang nanginginig na kamay. Una, mahina, pagkatapos ay mas malakas, umugong na bumukas ang pinto. Nakitang lalaki ang nga bata at nanlaki ang kanyang mamata. Puti na nga ang kanyang balbas, ngunit mabait ang kanyang mamata, bagamat pagod. Diyos ko, nga bata, saan kayo nanggaling?
Natakot si Lina sa estranghero, mabilis na nagtago sa likod ng kanyang kuya, mahigpit na niyakap ang teddy bear. Nautal si Angelo sa kaba at lamig. Gino, naligaw po kami, tulungan niyo po kami. Hindi na nagtanong pa ang lalaki, binuksan ng maluwag ang pinto. Pasok, nilalamig siguro kayo. Dali, pasok. Nagpakilala ang matanda bilang si Mang Lito. Mahinahon ngunit tiyak ang kanyang pagsasalita. Agad niyang pinaupo ang mga bata sa isang malapat na bangkong kahoy malapit sa kalan. Malaki ang kalan, tradisyonal. Mula rito ay dumadaloy ang nakagiginhawang init. Maingat na hinubat ni Mang Lito ang basang damit na nakadikit sa katawan ng mabata. Tumutulo ang majaket sa sahig, basang-basa ang sapatos. Binalot niya sila sa makakapal na kumot na amoy yerbabuena at mga tuyong halamang gamot. Mabigat ang kumot, mainit, gawang kamay. Inilagay niya sa harap ng bata ang mabaso na may mainit na tsaa na may pulot. Sa loob ng tsaa ay lumulutang ang tunay na pulot pukyutan, malapot at kulay ginto. Umakyat ang singaw mula sa mga baso, nagpapainit sa kanilang mga mukha. Inom, sabi niya sa malumanay na boses. Makpainit kayo. Mamaya na kayo makwento kung paano kayo napatpat dito. Dahan-dahan ngunit tiya ang kilos ni Mang Lito. Halatang sanay siyang mag-isa, sanay sa mga gawaing bahay. Sa mga estante ay may mga garapon ng jam, mga supot ng pampalasa. Sa isang sulok ay may mga talingang tuyong isda. Hindi binitawan ni Lina ang teddy bear. Kahit sa ilalim ng kumot, basa rin ang laruan sa gubat, ngunit hawak pa rin itong batang babae sa isang kamay, habang ang isa ay maingat na umiinom ngang mainit na tsaa. Hinalo ni Mang Lito ang tinola sa malaking kaldero. Paminsan-minsang sumusulyap sa mga bata, ang papayat ninyo. Matagal na ba kayong hindi kumakain? Butot balat na lang kayo. Tahimik na umiinom na. Sa ang mga bata sa malilit na lagok, hindi pa rin makapaniwala na ligtas na sila. Unti-unting kumalat ang init sa kanilang buong katawan. Dahan-dahang uminit ang kanilang mga daliri, tumigil sa pananakit. Hindi sila pinilit ni Mang Lito na makwento, hinayaan silang magpainit, kumain ng mainit na tinola, at saka lamang maingat na tinanong ang kanilang kwento. Nakkwento si Angelo, maingat na pinipili ang makasalita. Hindi niya masabi ang totoo na sadya silang iniwan ng kanilang magulang masyadong kahiya-hiya at masakit. Papunta po kami sa lola namin, pero nasira po yung kotse, pagsisinungaling niya. Umalis po si tatay para humanap ng tulong, at kami naman po ay nahanap ng daan at naligaw. Nakinig ng mabuti si Mang Lito, tumatango, ngunit may nagbago sa kanyang tingin. Naging mapagmatiyag ang kanyang mata. Halatang hindi siya naniniwala sa bersyong ito, ngunit hindi na siya namilit pa. Ganun ba, sabi na lang niya. Ang mahalaga, buhay kayo at maayos. Sa wakas ay nakampante na si Lina sa init at kaligtasan, nagtiwala sa mabait na si Mang Lito at nagpasyang ipakita ang kanyang pinakamahalagang pag-ari. Mang Lito, tingnan niyo po, buong pagmamalaki niyang inabot ang teddy bear. Ito po ang oso ni nanay. Siya po ang nag-alaga sa akin sa gubat. Sumulyap lang si Mang Lito sa gasgas na laruan, ngunit bigla siyang natigilan. Tinitigan niya ito ng mas malapitan, kumunot ang noo. Anak, pwede ko bang makita yang oso mo? Maingat niyang tanong. At tubiling inabot ni Lina ang teddy bear. Pero dahan-dahan lang po, luma na po siya. Kinuha ni Mang Lito ang laruan gamit ang nanginginig na mga kamay. Maliit ang teddy bear, gasgas na at kupas na ang kulay kapanitong balahibo. Medyo punit ang isang tenga, tinahi ng pulidong tahi. Dahan-dahang pinaikot ni Mang Lito ang laruan, sinusuri ang bawat detalye. Sa likurang paa, nakita niya ang hinahanap. Isang lumang peklat, tinahi ng hindi pantay gamit ang pulang sinulit. Baluktot ang tahi, parang gawa ngang bata, ngunit ginawa ng may pagmamahal. Bigla siyang namutla. Nanlaki ang kanyang mamata sa gulat. Lalong nanginig ang kanyang makamay. Halos mabitawan niya ang laruan. Diyos ko, hindi ito maari. Bulong niya, umiiling. Ano po yun? Natakot si Lina, inabot ang teddy bear.
Anong meron sa uso ko, Mang Lito? Ano po yun? Tinitigan ni Mang Lito ang laruan na parang nakakita ng multo. Hinaplos ng kanyang daliri ang pulang tahi para bang tinitiya na totoo ito. Ang peklat na to, naalala ko ang peklat na to, bulong niya sa sarili. Maingat na ibinalik ni Mang Lito ang laruan sa batang babae na parang isang sagradong bagay. Nanginginig ang kanyang mga kamay kaya halos mahulog ang teddy bear. Saan? Saan niyo ito nakuha? Tanong niya, halos hindi makapagsalita. Kay nanay po, iniwan niya po ito para sa akin. Huwag niyo pong kunin. Ano ang pangalan ngang nanay ninyo? Tanong ngang matanda, hirap na hirap bigkasin ang mga salita. Tinitigan siya ni Angelo ng may pag-iingat. Jasmine po, bakit po? Napapikit si Mang Lito, umiling na parabang hindi makapaniwala sa narinig. Jasmine, Jasmine. Inulit niya na parang hindi makapaniwala. Opo, masayang sigaw ni Lina. Kilala niyo po siya. Talaga pong kilala niyo siya. Dahan-dahang tumayo si Mang Lito mula sa bangko, lumapit sa maliit na bintana, tumalikot sa mga bata. Ang kanyang malapat na balikat ay nanginginig, mabigat ang kanyang pahinga, nakasandal ang makamay sa pasimano. Sa labas ng bintana, dumidilim ang hubat. Inuhoy ng hangin ang makasanga ng puno. Sa malayo, may umalulong. Sa kubo, kumakaluskos ang kahoy sa kalan, mainit at komportable, ngunit may tensyon sa hangin. Matagal siyang nanahimik at pagkatapos ay nagsalita ng hindi lumilingon. Ikwento niyo sa akin ang tungkol sa kanya, tungkol sa nanay ninyo. Mayroong napakalalim na sakit sa kanyang boses kaya nakatinginan ang mga bata sa takot. Instinktibong sumiksik si Lina sa kanyang kuya. Mang Lito, ano pong problema? Mahinang tanong ni Angelo. Kilalang-kilala niyo po ba siya? Hindi sumago si Mang Lito, patuloy na nakatayo sa bintana, nakatingin sa kadiliman, nakakuyom ang kanyang magakamao. Tans ang kanyang likod, para siyang nakikipaglaban sa kanyang sarili magsasalita o mananahimik. Sa wakas, lumingon siya sa mga bata. Maputla ang kanyang mukha, namumula ang mga mata sa pinipigilang luha. Ikwento niyo lang siya sa akin, ulit niya ng paos. Ang mga sumunod na nangyari ay nakpabago sa buhay ng mga bata magpakailanman. Nagtatago si Mang Litong isang nakakakilabot na sikreto tungkol sa kanilang ina, at ang teddy bear ay naglalaman ng isang lihim na babago sa lahat. Hindi ninyo dapat palampasin ito. Si Lina ang unang tumugon sa hiling ni Mang Lito. Habang yakap-yakap ang teddy bear, nagsimula siyang makwento. Lagi po kaming binabasahan ni nanay nga, mga kwentong bayan bago matulog, tungkol sa mga diwata at prinsipe. Naging malayo ang kanyang tingin. Nakaupo po siya sa kama, hinahaplos ang buhok ko at sinasabing, proprotektahan ka nga, Osito. Lagi kang proprotektahan sa lahat ng panganib. Hinaplos ni Lina ang gasgas na balahibong laruan. Sabi po ni nanay, mahiwaga daw po itong oso, nakdadala ng swerte at naktataboy sa masasamang tao. Napakabait po ni nanay, hindi po siya nagagalit, dagdag ni Angelo, masusing tinitingnan si Mang Lito. Kahit nakabasag akong plato o mababa ang nakuha kong grado. Nagtatrabaho po siya sa library, patuloying bata. Mahilig po siya sa mga libro at mahal na mahal niya rin kami. Nabasag ang kanyang boses. Namatay po siya sa isang aksidente noong 9 na taong gulang ako. 7 taon naman po si Lina noon. Hindi po nakitang isang truck ang kotse niya sa isang kanto. Nakinig si Mang Lito, hindi inaalis ang tingin sa bintana. Nanigas ang kanyang mabalikat, nakakuyom ang mga kamao. Naging mabigat at putol-putol ang kanyang pahinga. Anong itsura niya? Mahina niyang tanong. Nagunahan ang mga bata sa pagsagot, mahabat itim na buhok hanggang balikat po, di ba kuya? Oh, at itim na mga mata, parang kay Kuya Angelo. Lagi po siyang amoy sampaguita, dagdag ni Lina, at kumakanta po siya habang nagluluto ng hapunan. Dahan-dahang lumingon si Mang Lito sa mga bata. May mga luha sa kanyang mga mata na pilit niyang pinipigilan. Alam niyo ba,
Simula niya sa nanginginih na boses, nakakilala rin ako ng isang Jasmine noon. Tinitigan siya nga mga bata ng may pag-ingat. Matagal na, napakatagal na. Mabigat na, umupo si Mang Lito sa bangko sa harap ng nga bata. Mahilig din siya sa osong ito, hindi niya ito iniwan. Nasaan na po siya ngayon, yung Jasmine ninyo? Mausisang tanong ni Lina. Umiling si Mang Lito ng malungkot, hindi ko alam, anak, nawala. Tinitigan ni Angelo ang matanda, nararamdamang mayroong napakahalaga dito, isang bagay na may kinalaman sa kanila. Maingat na inabot ni Mang Lito ang kanyang kamay. Pwede ko bang makita ulit ang oso? At tubiling ibinigay ni Lina ang laruan. Maingat na kinuha ni Mang Lito ang teddy bear, itinapat sa liwanag, sinuri ang bawat detalye. Ang gasgas na tenga, ang kupas na balahibo, ang nga takpi sa gilid. Tingnan nyo ang markang ito, itinuro niya sa mga bata ang peklat sa likurang paa. Hinahaplos ng daliri ang kupas na pulang sinulit. Ako mismo ang naktahi niyan. Sinira yan ng aso ng kapitbahay noong naglalaro, ang isang maliit na bata sa bakuran. Napapikit si Mang Lito, nalunod sa mga alaala. Umiyak siya ng husto noon. Akala niya mamamatay na ang kanyang oso. At sinabi ko, huwag kang mag-alala, gagalingin ko siya. Nakikinig ang mga bata. Hindi pa lubos na naunawaan ang kahalagahan ng mga salitang ito. Ibinigay ko ang osong ito sa isang dalagita, mahinang pagpapatuloy ni Mang Lito. Tinahi ko mismo gamit ang aking makamay. Naging malambot, mainit, at punong lumang pagmamahal ang kanyang nga mata. Siya ay 16 na taong gulang. Maganda na parang diwata, buhok hanggang balikat, itim na mga mata. Ang pangalan niya ay Jasmine. Espesyal siya, matalino, mabait, kabisado ang madula, pangarap maging guro. Nakatunganga si Lina, hindi lubos na naintindihan ngunit nararamdaman ang bigat na mga salita. Nagsisimula ng maintindihan ni Angelo kung saan patungo ang usapan, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Ibinalik ni Mang Lito ang teddy bear kay Lina, na nahimik sandali, nag-ipon ng lakas ng loob at saka maingat na naktanong, paano ang tatay ninyo? Mabuting tao ba siya? Inaalagaan kayo? Biglang dumilim ang mukha ni Angelo, nakakuyom ang kanyang makamao, mahigpit ang pagkakatikom ng kanyang malabi. Itinapon niya kami, pasutsot niyang sinabi, hindi na makapagsinungaling pa ang bata. Sumabog ang katotohanan na parang tubig mula sa isang nasirang dam. Sabi niya, wala raw siyang para sa amin, pabigat daw kami sa kanya, gusto niyang magsimulang bagong buhay. Lalong bumilis ang pagsasalita ni Angelo, sa wakas ay nakalaya mula sa hiya at kasinungalingan. Nagpakasal siya kay Tita Siska pagkatapos mamatay ni nanay, tapos nagdesisyon na hindi na kailangan ang maanak. Dinala kami sa gubat at itinapon na parang matuta. Narinig ni Lina ang malulupit na salitang ito at humagulgol. Gusto ko kay nanay, gusto ko nang umuwi, bakit hindi kami mahal ni tatay? Umagos ang luha sa kanyang mapisngi. Sumisikip ang kanyang dibdib, yakap ang teddy bear. Mabilis na lumapit si Mang Lito sa mga bata, niyakap silang dalawa ng mahigpit. Shh, magiging maayos ang lahat. Hindi ko nahahayaang may manakit pa sa inyo. Sa kanyang mga mata, lumitaw ang isang matibay at hindi matitinag na determinasyon. Naging matigas ang kanyang boses, wala nang mananakit sa inyo, pangako. Nakwento ba si nanay tungkol sa kanyang kabataan? Tanong niya, lumayo ng kaunti. Tungkol saan po? Mula sa nakaraan. Nanahimik si Mang Lito sandali at saka idinagdag. Baka nabanggit niya ang isang taong nagnangalang Lito. Umiling si Angelo. Bihira po siyang magsalita tungkol doon. Minsan lang umiyak kapag tinitingnan ang mga lumang litrato. Naalala ko, biglang nabuhayan si Lina. Sabi niya rin po, nagkaroon daw siya ng unang pag-ibig at mabuting tao daw po iyon, pero may asawa na. Napapitlag si Mang Lito, mabilis na lumingon sa bintana. Dahan-dahan siyang lumapit sa lumang aparador sa sulok ng kubo. Kinuha mula sa pinakamataas na kahon ang isang luma at naninilaw na litrato.
Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan niyang iniabot ang litrato sa mga bata. Hindi ba ito ang dalagitang iyon? Yumuko ang mga bata sa litrato. Nandun ang isang batang babae, mga 16 na taong gulang, may itim na buhok hanggang balikat at malalaking itim na mata. Ang kanyang ngiti ay eksaktong katulad ng sa kanilang ina. Sa kanyang makamay, hawak niya ang parehong teddy bear. Bago pa lamang, hindi pagasgas ang panahon. Napatili si Lina sa gulat. Si nanay yan, noong bata pa siya, saan niyo po nakuha ang litrato niya? Dahan-dahang itinaas ni Angelo ang kanyang mga mata kay Mang Lito. Tinitingnan siya sa ibang paraan, sinusuri na may lumalagong pag-unawa. Mang Lito, sino po ba talaga kayo kay nanay? Saan niyo po siya nakilala? Bumuntong hininga ng malalim si Mang Lito. Umupo sa tabing nga bata sa bangko. Kinuha ulit ang litrato. Matagal na tinitigan. Ito ay isang napakahaba at masakit na kwento. Mga anak, naging pagod ang kanyang boses. Luma, ikwento ko sa inyo ang lahat. Pangako, matigas niyang sinabi. Pero hindi ngayon. Una, kailangan ninyong magpahinga ng mabuti, matulog, kumain ng maayos. Tumayo si Mang Lito at nagsimulang maingat na ihanda ang higaan para sa mga bata malapit sa kalan. Bukas ng umaga malalaman ninyo ang buong katotohanan tungkol sa inyong ina at tungkol sa akin. Nagdala siyang makakapal na unan, malalambot na kumot, kinumutan ang mabata na parang isang mapagmahal na lolo. Mabilis na nakatulog si Lina sa pagod, mahigpit na yakap ang teddy bear. Naging regular ang kanyang pahinga, payapa, sa kanyang mukha. Lumitaw ang isang tahimik na ngiti. Hindi makatulog si Angelo, nakahiga ng dilat ang mga mata, tinitignan si Mang Lito sa dilim, nanatiling nakaupo ang matanda sa bintana, hawak ang naninilaw na litrato. Sa kanyang magaspang at kulubot na pisngi, dahan-dahang umagos ang isang luha. Jasmine, bulong niya sa kadiliman, patawarin mo ako, mahal kong Jasmine, naintindihan ni Angelo. Bukas, magbabago ang kanilang buhay, magpakailanman. Anong nakakakilabot na sikreto ang itinatago ng mabait ngunit malungkot na lalaking ito, at bakit siya umiyak habang tinitingnan ang litratong kanilang ina? Sa labas ng bintana, umuungol ang hangin ng tag-ulan, umugong ang mga lumang puno. Sa kalan, dahan-dahang kumakaluskos ang kahoy, nakakalat ng init sa buong kubo. At si Mang Lito ay nanatiling nakaupo, hawak ang litrato, mahinang nakikipag-usap sa isang matagal nang lumipas na nakaraan. Mahimbing na natutulog si Lina malapit sa kalan, mahinang humihilik. Ang teddy bear ay nasa ilalim ng kanyang kamay. Si Mang Lito naman ay hindi mapakali sa kanyang higaan sa sulok ng kubo. Gusot ang kumot, pipis ang unan. Nakahiga si Angelo ng dilat ang maamata. Nakikinig sa matunong ang gabi. Narinig niyang mahinang sumisinghot si Mang Lito. Sinusubukang pigilan ang kanyang pagiyak. Dahan-dahang bumangon ang bata na kayapak na lumapit sa higaan ng matanda. Mang Lito, masama po ba ang pakiramdam ninyo? Mabilis na pinunasan ni Mang Lito ang kanyang luha gamit ang manggas. Hindi lang ako makatulog. Anak, ikaw, bakit gising ka pa? Umupo si Angelo sa gilid ng higaan. Iniisip ko po si nanay at kayo. Umurong si Mang Lito. Halika rito, umupo ka. Mag-usap tayo. Pumasok si Angelo sa ilalim ng mainit na kumot. Tahimik sa kubo. Tanging ang kaluskos ng kahoy sa kalan ang naririnig. Ang nanay mo ay isang espesyal na babae. Mahinang simula ni Mang Lito, nakatingin sa kadiliman. Nakilala ko siya nung siya ay 16 na taong gulang. Bata pa, pero napakatalino na. Naging malambot at mainit ang kanyang boses dahil sa mga alaala. Ako noon ay 25, nagtatrabaho ako sa logging, nagpuputol ng kahoy. Malakas pa ang mga braso ko, hindi pa sumasakit ang likod ko. Ngumiti si Mang Lito, naalala ang kabataan. Magaling daw akong manggagawa, sabi ngang porman. Nakinig ng mabuti si Angelo, sinusubukang hindi makaligtaan kahit isang salita. Nakbakasyon siya sa bahay kanyang tiyahin sa aming baryo. Ang tiyahin niya ay librarian, isang napaka-istriktong babae.
Tinutulungan siya ni Jasmine sa hardin, sa bukid, at sa gabi ay nagbabasa ng libro sa ilalim ng lumang puno ng mangga sa bakuran. Napapikit si Mang Lito, nalunod sa mga alaala. Araw-araw akong dumadaan sa bahay na iyon pauwi mula sa trabaho at araw-araw ko siyang nakikita na may hawak na libro. Naglalakad kami sa gabi sa tabi ng ilog, nag-usap tungkol sa buhay, sa mga libro, sa mga pangarap. Nahulog ang loob ko sa kanya sa unang pagkikita pa lang. Napakasigla niya, napakaliwanag, tumatawa na parang tunong ng pana. Nanahimik si Mang Lito at sa katahimikan ay tanging ang kaluskos ng kahoy ang naririnig. Ibinigay ko sa kanya ang teddy bear na ito sa kanyang kaarawan noong Hulyo. Tinahi ko mismo sa loob ng isang linggo. Maliksi pa ang makamay ko noon, hindi nanginginig. Pero may asawa na ako noon, mapait niyang pagpapatuloy. Ikinuyom ang makamaw. Hindi masaya, pero kasal. Ikinasal ako sa edad na 18 sa anak ng kapitbahay, pinilit lang ng magulang. Nabuntis siyang iba, pero tumakas yung lalaki. Bumuntong hininga ng malalim si Mang Lito. Uminom ang asawa ko mula umaga hanggang gabi. Nakikipag-away, nagbabasag ng plato. Hindi kami nakaanak. Namatay ang sanggol noong ipinanganak. Humingi akong diborsyo. Nagmakaawa, pero ayaw niya. Sabi niya, huwag kang umasa. Pahihirapan kita hanggang mamatay ka. Nakinig si Angelo, pigil ang hininga. Hindi pa siya nakarinig ng ganoong kasakit na boses mula sa isang matanda. Tapos po, anong nangyari kay nanay? Maingat niyang tanong. Nalaman niya ang tungkol sa asawa ko mula sa mga tsismosa. Lumapit siya sa akin, umiyak. Pinisil ni Mang Lito ang unan. Sabi niya, ayaw niyang maging maninira ng tahanan. Hindi niya kayang magtayo ng kaligayahan sa pagdurusang iba. Nagmakawa akong manatili siya. Sabi ko, makikipagiwalay ako. Lalaban ako, pero ayaw niyang makinig. Umalis siya, pumunta sa siyudad para mag-aral na maging guro. Ni hindi nag-iwan ng address, hindi ko na siya nakita ulit. Nabasak ang kanyang boses. Tiningnan niya si Lina na natutulog at nabasa ang kanyang mata. At pagkatapos ng ilang taon, narinig ko mula sa isang kakilala na mayroon na siyang 2 anak at nakapangasawa ng isang inhinyero mula sa siyudad. Matagal na nanahimik si Angelo, pinoproseso ang narinig. At saka tiningnan ang matanda ng may pag-isip. Mang Lito, minsan po may sinasabing kakaiba si nanay, na kamukhang-kamukha ko raw po ang isang tao. Kamukha ni Nino. Naging tense ang boses ni Mang Lito. Hindi po niya sinabi kung sino, tinitingnan niya lang po ako at nalulungkot. Minsan tinanong ko po siya at sabi niya, kamukha mo ang isang mabuting tao. Anak, pero wala na siya sa buhay natin. Kumunot ang no ni Angelo at umiyak din po siya kapag tinitingnan ang makamay ko. Sabi niya, magiging kasing lakas daw ng kamay ng isang manggagawa. Hindi sinasadyang tiningnan ni Mang Lito ang kanyang malalaki at makakalyong mapalat. At minsan po, patuloy ni Angelo, nung tinutulungan ko ang kapitbahay na ayusin ang bakot, sabi ni nanay, may talento ka talagang maging karpintero tulad ng isang lalaking nakilala ko noon. Maingat na nagtanong si Mang Lito, sinusubukang maging kaswal ang kanyang boses. Gusto mo bang malaman ang buong katotohanan tungkol sa kung sino ang tunay mong ama? Mapait na ngumiti si Angelo. Alam na po namin, siya yung naktapon sa amin sa gubat. Siya po ang ama naming 2. Nagdesisyon lang siya na hindi na kami kailangan. Naging matigas ang boses ng bata, pangmatanda. Anong katotohanan pa po dito? Tinraidor niya kami, iniwan para mamatay sa gubat. Yun na po ang buong katotohanan tungkol sa tatay. Ikinuyom ni Angelo ang kanyang makamaw. Mahal siya ni nanay, pero ni minsan hindi niya dinalaw ang puntot niya. Walang masamang katotohanan anak, malumanay na sabi ni Mang Lito. Maingat na niyakap ang batang naninigas, pero minsan ang katotohanan ay hindi tulad ng inaakala. Biglang nagtanong ang bata, gusto niyo po bang magkaroon ng anak na lalaki? Niyakap ni Mang Lito si Angelo ng mahigpit. Pangarap ko yan habang buhay at ngayon nandiyan na kayong 2 ni Lina. Hindi mahalaga kung sino ang tunay ninyong nga magulang.
Sumandal si Angelo sa mainit na katawan ng matanda. Paano kung biglang mahanap ang tunay na tatay? Ang tunay na ama, matigas na sagot ni Mang Lito, ay ang nagmamahal at hindi kailanman nang iwan. Hindi yung nagbigay lang na buhay. Nanahimik sila, nakikinig sa mga tunog na gabi. Bukas, pupunta tayo sa bayan, sabi ni Mang Lito sa pulis. Ikwento natin ang tungkol sa inyo. Baka mahanap ang makamag-anak ninyo sa panik ni nanay. Natakot si Angelo. Paano kung walang may gusto sa amin? Kung ganoon, susubukan kong kunin ang kustodya ninyo, pangako ni Mang Lito. Niyakap ni Angelo ang matanda. Mang Lito, napakabuti niyo pong tao. Kung lahat ng tatay ay tulad ninyo, hindi magdurusa ang mga bata. Gumagalaw si Lina malapit sa kalan, nag-inat sa kanyang pagtulog, minulat ang mga mata, at nakita si Angelo sa higaan ni Mang Lito. Kuya, anong ginagawa mo diyan? Bakit hindi ka patulog? Nag-usap kami ni Mang Lito tungkol sa mahahalagang bagay. Bumangon si Lina at tumakbo papunta sa kanila. Si Mang Lito po, titira na sa atin magpakailanman, di ba? Hindi po siya aalis tulad ni tatay. Hinaplos ni Mang Lito ang kanyang magulong buhok. Kung gusto ninyo, mga anak, hindi ako aalis kahit saan. Gusto po namin. Sabay na sagot ng mga bata. Hirap na bumangon si Mang Lito mula sa higaan. Sumasakit ang kanyang likod, lumalangit-ngit ang kanyang makasukasuan. Nagsimula siyang maghanda en almusal, nagsindi ang apoy sa kalan, naglagay ng palayok na may gata, nagbuhos ng malakit na bigas, nagdagdag ng kaunting asin, dahan-dahang napunong amoyng lutong bahay at ginhawa ang kubo. Champorado na may gata, sabi niya habang hinahalo ang lumalapot na lugaw. Pumalakpak si Lina sa tuwa, ganyan po magluto si nanay dati, masarap din po siyang gumawa ng champorado sa umaga. At naglalagay din po siyang pulot kapag may sakit kami, dagdag ni Angelo. Natigilan si Mang Lito, hawak ang sandok at saka malungkot na ngumiti. Ibig sabihin, naalala niya, ako ang nakturo sa kanya niyan, ibinuhos niya ang mainit na lugaw sa mga mangkok, naglagay ng pulot sa mesa. Masusing pinagmasdan ni Angelo ang bawat kilos ng matanda. Nararamdaman niyang mayroong napakahalagang itinatago ito, isang bagay na direktang may kinalaman sa kanila. Mang Lito, tanong niya sa pagitan ng gasubo, talaga po bang hindi ninyo alam kung sino ang tunay naming ama? Natigilan si Mang Lito, nakataas ang kutsara, nanahimik ng isang segundo at saka dahan-dahang sumagot, hindi ako sigurado, anak, ngunit may narinig si Angelo na kakaiba sa kanyang boses. Isang pag-aalinlangan, panginginig, o marahil ay isang kasinungalingan, lalamig ang champorado, nagmamadaling sabi ni Mang Lito. Kain na, mga anak, malayo pa ang lalakarin natin papuntang bayan ngayon. Ganadong kumain ng almusal si Lina, isinasawsa ang nilagang kamoteng kahoy sa pulot. Dahan-dahan kumain si Angelo, patuloy na sumusulyap kay Mang Lito. Nerbyosong iniwasan ng matanda ang kanyang tingin, abala sa mga plato. Ano ang itinatago niya, at bakit siya kinakabahan kapag napag-usapan ang tunay nilang ama? Buo na ang desisyon ni Angelo. Ngayong araw, siguradong malalaman niya ang buong katotohanan, anuman ito. Nagampake si Mang Lito sa isang lumang backpack na nangingitim na sa panahon at ulan. Inilagay niya ang natirang nilagang kamoteng kahoy na nakabalot sa tela, isang pirasong tapa, at isang boteng tubig mula sa bukal. Mabagal at malalim ang iniisip sa kanyang makilos. Kinuha niya mula sa isang lumang baul ang dalawang makapal na jacket panlalaki, ngunit de kalidad. Isa ay army green, ang isa ay kulay kape. Magsuot kayo ngang makapal, sabi niya sa mga bata. Mahaba ang lalakarin, malamig sa gubat. Napakalaki ng mga jacket sa mga bata. Ang manggas ni Angelo ay abot sa kanyang tuhod. Ang kay Lina naman ay halos sumayat sa sahig, ngunit mainit ang maito. Itutupi natin ang manggas, sabi ni Mang Lito, maingat na tinutupi ang tela. Mahigpit na niyakap ni Lina ang teddy bear, hindi ito binitawan kahit isang segundo. Kasama po siya, matigas niyang sinabi, kailangan kasama natin si Osito.
Kakaibang tumingin si Mang Lito sa gasgas na laruan. Kumislap ang kanyang mga mata, hindi sinasadyang iniunat ang kamay patungo sa oso, ngunit pinigilan ito. Siyempre, kasama siya, paos niyang sabi, "Anting-anting nyo yan, protektor nyo." Masusing pinagmasdan ni Angelo ang matanda at napansin na nanginginig ang nga kamay nito habang hinihigpitan ang tali ng backpack. "Mang Lito, masama po ba ang pakiramdam ninyo?" Nag-alalang tanong ng bata. "Wala ito, Angelo. Kinakabahan lang." "Bakit po kayo kinakabahan?" Nagtaka si Lina. Hindi sumagot si Mang Lito, bumuntong hininga lang ng malalim. Lumabas sila sa kubo at isinara ni Mang Lito ang pinto. Pinangunahan niya ang nga bata sa isang halos hindi makitang landas na palikuliko sa pagitan ng matataas na puno. "Yapak yan baboy ramo," turo ni Mang Lito sa napitpit na damo. At ito yapak ng usa. Nakwento siya tungkol sa gubat, tungkol sa mga hayop. Naglakad si Lina sa gitnang dalawang lalaki, hawak ang kanilang mga kamay. "Mang Lito, may sarili po ba kayong maanak?" Bigla niyang tanong. Huminto si Mang Lito na parang napako. "Wala, anak. Gusto niyo po bang makaroon?" Isang mahabang katahimikan. Humuhuni ang hangin sa tuktok ng mga puno. Sa malayo, may umuwak. Gustong-gusto, mahinang sagot ni Mang Lito. "Pangarap ko yan buong buhay ko." Naglakad pa sila ang 1 kilometro at huminto sa isang maliit na ilog. Malinaw ang tubig, malamig, masayang umagos sa mga bato. Lumuhod si Lina, nahugas ng mukha at kamay. Nakpuno si Angelo, nakbauta ng sariwang tubig. Tahimik na lumapit sa ilog ang dalawang lobo, isang matanda na may puting buhok sa nguso at isang bata at payat. Napasigaw si Lina sa takot. Dumampot si Angelo ng isang makapal na patpat. "Kalma lang," mahinang sabi ni Mang Lito. "Kumusta, mga kapatid?" Huminto ang mga lobo, 10 hakbang ang layo. Inaamoy ang mga bata, ngunit hindi nakpakita ng agresyon. Nakatayo ang kanilang mga tainga, hindi nakasuksok ang buntot. Mabilis na noktago si Lina sa likod, ngolapod na likod ni Mang Lito. "Huwag kayong matakot, mga anak," paliwanag niya sa mahinahong boses. "Kilala nila ako. Inalagaan ko sila nung matuta pa lang. Pinatay ng mga ilegal na mga ngaso ang nanay nila at iniwan silang mamatay. Kinuha ko sila, pinadede sa bote." Tiningnan ni Angelo ang malobo ng hindi makapaniwala. "Talaga pong kaibigan niyo sila?" Sa gubat, lahat ng nilalang ay nagtutulungan. Pilosopikal na sagot ni Mang Lito. Kumuha siya ng isang piraso ng kamoteng kahoy mula sa backpack, hinati sa dalawa, iniabot sa bukas na palad sa matandang lobo. Maingat ngunit walang takot na kinuha ang lobo ang pagkain mula sa kanyang kamay. 20 taon na akong nakatira dito. Kwento ni Mang Lito habang kinakamot ang lobo sa likod ng tenga. Dati nagtatrabaho sa logging, pagkatapos ay nanirahan ng mag-isa. Inaalagaan ko ang mga sugatang hayop, pinapakain kapag tag-ulan. Naalala nila ako. Ipinakita niya kay Lina kung paano hawakan ang kamay para hindi matakot ang lobo. Lakas loob na nagbigay ng isang piraso ng tinapay ang batang babay sa batang lobo. "Mang Lito, bakit po hindi kayo sa siyudad nakatira?" tanong niya. "Hindi ako masaya doon." Malungkot na sagot ni Mang Lito. "Dito, nahanap ko ang kapayapaan." Maingat na lumapit si Angelo sa matanda. "Nagkaroon po ba kayo ng pamilya?" Matagal na nanahimik si Mang Lito, tinitingnan ang umaagos na tubig, at saka bumuntong hininga. "Nagkaroon ako ng asawa, pero hindi kami makasundo. Nag-asawa ng bata dahil sa katangahan, akala ko masasanay din at mamahalin. Umiinom siya mula umaga hanggang gabi. Nakikipag-away, nagbabasag ng mga plato. Nagrereklamo ang makapitbahay. Nagiwalay kami 5 taon na ang nakalipas. Noong tuluyan na siyang nalunod sa alak, pumitas si Mang Lito ang isang damo, pinaikot-ikot sa daliri. At bago siya, may isang babae, minahal ko siya ng sobra. Ang pinakamaliwanag, ang pinakamabait sa buong mundo. Pero lumapit si Lina, mausisa, anong nangyari sa kanya. Mang Lito, tinitigan ni Mang Lito ang mga bata, halos sinusuri. Nawala siya dahil sa katangahan at kapabayaan ko.
Hindi ko nagawa ang tamang desisyon sa tamang oras. Naduduwag. Ngayon, araw-araw kong iniisip. Tama siya nung iniwan niya ako. Matalino, tapat, alam niyang hindi pwedeng ganun. Naging napakahina ng kanyang boses. Kung naging mas matapang lang ako noon, baka iba ang lahat. Tapos nang uminom ang ngalobo at nawala sa mga palumpong. Tumayo si Mang Lito, pinakpagan ang kanyang matuhod. Oras na para maglakad ulit. Naglakad sila ng tahimik. Paminsan-minsan ay sumusulyap si Mang Lito kay Angelo. Alam mo, Angelo, kamukha mo ako. Noong bata pa ako, at kamukha mo rin si Jasmine. Naging alerto si Angelo. Saan po kami magkamukha? Parehong itim ang mga mata. At parehong matigas ang baba. Natawa si Lina. Matigas talaga ang ulo ni Kuya. Kapag may desisyon na, hindi na mababago. Umiling si Mang Lito. Malalim ang iniisip. Kakaibang pagkakataon. Isang alamit na may mapulang kayumangging balahibo, malagong buntot at matatalinong mata ang tumakbo sa landas. Nang makita ang matao, hindi ito natakot, sa halip ay lumapit. Lumuhod si Mang Lito, inunat ang kamay. Inamoy nga, alamit ang kanyang mga daliri, hinayaang haplusin ang malambot nitong balahibo. Ito ang matagal ko ng kaibigan, si Pula, ipinakilala niya. Nung nakaraang tagaraw, ginamot ko ang paa niya. Natrap siya sa patibong ng mga ilegal na mga ngaso. 2 linggo kong inalagaan, pinakain. Ngayon, tuwing nakikita kami, bumabati siya, pumalakpak si Lina sa pahanga, parang sa fairy tale. Para po kayong salamangkero, Mang Lito, hindi po kayo kinatatakutan ng mga hayop, sumusunod po ang lobo. Malungkot na ngumiti si Mang Lito. Hinaplos muli ang alamit. Pagkatapos ay napunta ang kanyang tingin sa teddy bear sa kamay ni Lina. Sa kanyang mamata, may lumitaw na kakaiba pagkakakilala, sakit, pag-aalala, at ang osong ito. Napaka-espesyal nito, mahina niyang sabi. Bakit po? Laruan lang po ito, kumunot ang nuni Angelo. Hindi lang laruan. Angelo, ang osong ito ang nakdala sa inyo diretso sa akin. Tumayo si Mang Lito, pinakpagan ang kanyang matuhod. Para bang ang nanay ninyo mula sa langit ang nagturo ng daan, sinadya niya. Tumakbo ang alamit sa makakapal na palumpong, iwinawagayway ang buntot. Muli silang naglakad. Nasa likuran si Angelo, masusing pinagmamasdan ang bawat kilos ni Mang Lito. Mayroong isang bagay sa kilos ng matanda na lalong nagpapaalerto sa kanya. Masyadong maraming kakaibang pagkakataon, masyadong maraming pahiwatig at hindi tapos na mga salita. At bakit kakaiba ang tingin ni Mang Lito sa teddy bear ni nanay? Halos may kasamang sakit. Mang Lito, tawag niya. Bakit, Angelo? Malayo pa po ba ang bayan? Mga 3 kilometro na lang. Aabutin natin bago lumubog ang araw. Lumingon si Mang Lito, sinubukang ngumiti, ngunit pilit ang kanyang ngiti. Malungkot, balisa, buo na ang desisyon ni Angelo. Ngayong araw, siguradong may malalaman silang napakahalaga. Isang bagay na babago sa kanilang buhay magpakailanman. Nalalapit na tayo sa sandaling babago sa lahat. Sa wakas ay magpapasya si Mang Lito na sabihin ang katotohanan sa mga bata kung sino talaga siya. At ibubunyag ng teddy bear ang sikretong magpapaliwanag sa lahat ng kakaibang pagkakataon. Pagkatapos ngang 3 oras na paglalakad sa mga palikulikong landas sa gubat, sa wakas ay nakalabas sila sa isang daanang lupa. Luma na ang kalsada, may mga bitak dahil sa panahon. Sa ilang bahagi ay tinutubuan ng damo, ngunit ito na ang tunay na sibilisasyon. Itinaas ni Mang Lito ang kanyang kamay, pinara ang isang dumaang truck. Ang driver, isang matipunong lalaki na mga 40 taong gulang, ay huminto sa gilid ng daan. Pwede pong makisakay hanggang bayan. Pakiusap ni Mang Lito, magbabayad po ako. Tiningnan ng driver sina Angelo at Lina. Mukhang pagod ang mga bata ngunit malinis at alaga. Sakay na, iwinagayway ng driver ang kamay. Hindi na kailangan ng bayad, libre na ang mga bata. Sa maluwag na cabin,
Medyo masikip silang tatlo, ngunit mainit at comfortable. Umandar ang makina, bahagyang nanginginig ang masalamin. Sa radyo, may mahinang musika. Naligaw sa gubat, tanong ang driver, sumusulyap sa mga bata sa side mirror. Swerte ninyo at nahanap kayo ni Tay. Ilan na bang ganyan ang hindi na nakabalik ng buhay? Sumiksik si Lina kay Mang Lito, niyakap ang kanyang braso. Hindi po namin siya tatay, sabi niya. Nakatinginan si Mang Lito at si Angelo. Malinaw na nakita ngang bata ang pagkalito at kaba sa mga mata ngang matanda. Pamilya, tumango ang driver. Kung ganun, siyempre, pamilya ay pamilya. Pagkatapos ngang kalahating oras, pumasok sila sa bayan, isang maliit na lugar na may ilang mga gusali, tindahan, botika, at munisipyo. Nagpaalam si Mang Lito sa driver at dinala ang mga bata diretso sa isang gusaling may karatulang himpilan ng pulisya. Sa pangunahing pasukan ay nakawagayway ang bandila ng Pilipinas. Sa desk, sinalubong sila ni SPO Satu Reyes, isang payat ngunit matipunong lalaki na mga 50 taong gulang, plansado ang uniforme. Ano pong may tutulong ko? Opisyal niyang tanong. Pinaupo sila sa harap ng kanyang mesa. Maikling ikinuwento ni Mang Lito ang nangyari kung paano niya natakpuan ang nga bata sa gubat. Ngunit si SPO1 Reyes ay isang bihasang pulis. Ganun ba? Sabi niya habang nagsusulat sa blotter. Itinapon lang ang mga bata sa gubat para mamatay. Hahanapin namin ang mga magulang na yan, sinabi niya ang salitang iyon ng may halong pandidiri. Magsusulat po kayong report para sa paghahanap. Nag-alangang tanong ni Mang Lito. Kapag nahanap po sila, paano na? Ayon sa batas, ibabalik namin ang mga bata sa kanilang biological parents. Anong hindi malinaw dun? Mabilis na sumabat si Angelo. Ayaw na po naming bumalik sa kanila, tinraidor po nila kami. Matiyagang nakpaliwanag si Satu Reyes, naintindihan ko ang nararamdaman ninyo, iho, pero batas ay batas. Una, kailangan naming hanapin at ipaalam sa biological parents kung isusuko nila ang kanilang karapatan o kung babawiin ng korte ang kanilang karapatan dahil sa pagmamaltrato, saka palang pwedeng pag-usapan ang guardianship o adoption. Gaano po katagal ang buong proseso? Tanong ni Mang Lito. Kung maswerte, ilang buwan. Malamang, ilang taon. Tapat na sagot ni SPO Satu Reyes. Mabagal ang makina ng burokrasya natin. Si Lina, natahimik na nakikinig, ay biglang humagulgol. Ayoko pong maghintay ng ganon katagal. Gusto ko pong tumira kay Mang Lito ngayon na, mabait po siya. Umiling si SPO Reyes. Mabigat na sitwasyon, pero may sistema. Hindi pwedeng lampasan ang sistema. Pumasok sa opisina ang isang babae na nasa mid-50s, nakasuot ng formal na damit. Magandang hapon, SPO Satu Reyes. Oh, Ginang Santos, natuwang sabi ng pulis, tamang-tama ang dating ninyo. Si Ginang Santos, isang social worker, ay narinig ang usapan. Kaninong mabata ito? Ikinuwento ni SPO1 Reyes ang sitwasyon. Tinitigan ni Ginang Santos si Mang Lito. Pamilyar ang muka ninyo. Kayo si Lito mula sa sitio 47. Nagulat si Mang Lito. Opo, ako nga po. Paano nyo po ako nakilala? Nakatrabaho ko dati ang dati ninyong asawa, paliwanag ni Ginang Santos. Naalala ko kung paano siya uminom. Sa wakas, iniwan nyo rin. Tumango si Mang Lito. Nahiwalay kami 5 taon na ang nakalipas. Hindi ko na natiis. Tama ang ginawa ninyo, sang-ayon gabae. Ibig sabihin, walang hadlang para sa guardianship. Tiningnan niya ang gabata, alaga, malinis. Mukhang mahal na mahal nila kayo. Sumiksik si Lina kay Mang Lito. Napakabait niya po. Niligtas niya kami. Nag-isip si Ginang Santos at nagmungkahi. Alam nyo, imumungkahi ko ang isang kompromiso. Pansamantalang maninirahan ang mga bata sa inyo bilang foster children habang hinahanap natin ang mga magulang at inaayos ang lahat ng papeles. Posible po ba yun? Puno NG Pagasang tanong ni Mang Lito. Sa mga espesyal na pagkakataon, tumango siya.
Sumangayon si SPO1 Reyes. Mas mabuti yan kaysa sa ampunan, puno na doon ngayon. Mang Lito, ibig sabihin po ba, sa inyo na kami titira? Mahinang tanong ni Angelo. Pansamantala, titira kayo sa akin, kumpirma ni Mang Lito. Ang sumunod na oras ay ginugol sa pagpirma nga na dokumento. 1 buwan mula ngayon makakaroon ng inspeksyon. Ako mismo ang pupunta para tingnan kung paano sila nag-adjust at ang pag-aral ayusin niyo, diba? Siyempre po, walang tanong-tanong, pangako ni Mang Lito. May magandang elementary school sa aming baryo. Tumalon-talon si Lina sa tuwa. Kuya, narinig mo, makaral na tayo. Lumabas sila sa opisina bilang isang pansamantalang pamilya. Mang Lito, nahihiyang tanong ni Lina, itinuturo ang isang ice cream stand. Pwede po, ngumiti ng malapat si Mang Lito. Siyempre, pwede, anak. Ngayon, magdiriwang tayo. Bumili siyang ice cream para sa mga bata. Ano po bang sine-celebrate natin? Tanong ni Angelo. Na makakasama na tayo. Sagot ni Mang Lito. Tinitingnan ang mga bata ng may pagmamahal. Forever na po ba ito, Mang Lito? Sana, forever na nga, napakabagal na sabi ni Mang Lito. Tinitigan siya ni Angelo. Sa mabait niyang nga mata, mayroong isang bagay na espesyal, pamilyar. Sa unang pagkataon, naramdaman ng nga bata na ligtas na sila. Mayroon na silang bahay, mayroon ng pamilya. Kahit pansamantala, pamilya pa rin. Kinaumagahan, sinimulan ni Mang Lito ang pag-ayos ng kubo para sa mga bata. Nagsimula siyang gumawa ng 2 hiwalay na kama. Mang Lito, pwede po akong tumulong, tanong ni Angelo. Siyempre, hawakan mo itong tabla. Nagtrabaho sila ng tahimik. Si Lina naman ay nakaupo kasama ang kanyang teddy bear. Osito, bantayan mo sila para maging maganda ang makama. Natawa si Mang Lito. Pagsapit na hapon, tapos na ang makama. Sa hapunan, sa unang pagkakataon, naupo sila bilang isang tunay na pamilya. Biglang nagtanong si Lina, Mang Lito, pwede ko po ba kayong tawaging tatay? Naluha si Mang Lito. Pwede, anak. Siyempre, pwede. Kinabukasan, dinala ni Mang Lito ang mga bata sa bayan para bumili ng gamit, damit, school supplies. Nakakita si Lina ng isang magandang asul na bestida. Wow, ang ganda. Magmumukha akong prinsesa. Kinuha ito ni Mang Lito ng walang pag-alinlangan. Tay, sapat po ba ang pera ninyo? Nag-alalang tanong ni Angelo. Sapat, Angelo. May iPhone ako. Pagalipas ng 1 linggo, unang arawng klase. Si Mang Lito mismo ang nagatid sa kanila. Isang guro ang sumalubong sa kanila. Mga bagong mag-aaral, pasok kayo. Sa unang recess, pinalibutan silang mabata. Inilabas ni Lina ang teddy bear. Ito ang goso ko. Regalo ni nanay. Nasaan ang nanay mo? Tanong ang isang kaklase. Malungkot na sumagot si Angelo. Nasa langit na po. Patay na si nanay. Nanahimik ang mga bata sa pakikiramay. Nang gabing iyon, masayang nauwento ang mga bata tungkol sa eskwela. Tay, may kulay na ako, sabi ni Lina. Ido-drawing ko ang pamilya natin. Sa papel, lumitaw ang 3 tao, isang matangkad na lalaki, isang batang lalaki, at isang batang babae na may hawak na teddy bear. Ito si tatay, si kuya, at ako, paliwanag niya. Naluha si Mang Lito. 2 linggo pagkatapos noon, tumawag si Ginang Santos. Tense ang kanyang boses. Mang Lito, may hindi magandang balita ako. Nakinig po ako. Nahanap na namin ang mamagulang ng mga bata. Nagtatago sila, may malaking utang, pero formal na, hindi pa nababawi ang karapatan nila, kaya pwede nilang bawiin ang mga bata. Nanlamig si Mang Lito. Teoretikal, nasa panig nila ang batas. Hindi sinabi ni Mang Lito sa mga bata ang tungkol sa tawag. Ngunit napansin ni Angelo ang kanyang pagkabalisa. Tay, anong problema? Nakpasya si Mang Lito na maging tapat. Baka mahanapin na ang mga taong nagtapon sa inyo. Kukunin po ba nila kami sa inyo? Natatakot na tanong ni Angelo. Hindi ko alam, Angelo. Pero lalaban ako para sa inyo hanggang sa huli.
Narinig ni Lina ang usapan. Niyakap ang teddy bear. Osito, protektahan mo kami. Nang gabing iyon, kinausap sila ni Mang Lito. Anuman ang mangyari, gusto kong malaman ninyo, mahal na mahal ko kayo. Niyakap ni Angelo si Mang Lito. Mahal din po namin kayo, tay. Kayo po ang tunay na tatay. Naintindihan ni Mang Lito. Malapit na niyang kailangang sabihin ang pinakamalaking sikreto. Ang bantang paghihiwalay ay magpipilit sa kanya na gumawa ng desisyon na babago sa kanilang tadhana at isang pambihirang pagtuklas ang naghihintay. Ang susunod na yukto ay magbubunyak ng katotohanang yayanik sa lahat. Huwag palampasin. Kinaumagahan, dumating ang isang itim na kotse. Lumabas si Ginang Santos at isang lalaking nakapormal na suot. Mang Lito, ito si Inspektor Agus. May seryoso kaming pag-uusapan. Pumasok sila sa loob. Sinuri po namin ang madokumento ng pamilyang naktapon sa mga bata. Ang ama sa birth certificate ni Lina ay tunay niyang ama. Pero kay Angelo, iba ang kwento. Anong merong kay Angelo? Tense na tanong ni Mang Lito. Nakalagay sa birth certificate niya ang parehong ama, pero ayon sa medical data, impossible iyon. Magkaiba ang kanilang blood type, hindi tugma. Binuksan ni Inspektor Agus ang isa pang folder. Sinur namin ang medical card ni Angelo. Mayroon siyang bihirang type AB negative na dugo. 2% lang ng populasyon ang mayroon nito. Namutla si Mang Lito. Ako, ganyan-ganyan din ang dugo ko. Kaya kami narito ngayon. Tumango ang inspektor. Handa po ba kayong sumailalim sa DNA test para matukoy ang biological father? Kinuha ni Mang Lito ang dokumento gamit ang nanginginig na kamay. Siyempre, handa po ako. Isang linggo ngang nakakabaliw na paghihintay ang lumipas. Pumapasok sa eskwela ang mabata, ngunit ramdam nila ang tensyon. Gabi-gabi ay hindi makatulog si Mang Lito, nagdarasal. Diyos ko, sana ang pinakamabuti para sa mga bata. Maagang tumunog ang telepono. Mang Lito, si Inspektor Agus po ito. Handa na ang resulta. Nakinig po ako, bulong ni Mang Lito. Ang posibilidad na kayo ang biological father ay 99,9%. Si Angelo ay tunay ninyong anak. Nabitiwan ni Mang Lito ang telepono at dahan-dahang napaupo sa sahig. Umagos ang luha sa kanyang mukha. Luha ng kaligayahan. Anak, may anak akong lalaki at isang anak na babae. Bulong niya, tinawagan niya ang eskwelahan. Si Lito po ito, susunduin ko po ang mga anak ko ng maga ngayon. Sinalubong niya ang mga bata na may dalang isang bungkos ng ligaw na bulaklak. May napakahalaga akong balita. Sa bahay, pinaupo niya sila. Mga anak, alam niyo ba kung ano ang DNA test? Tumango si Angelo. Tinitiknan po kung makapamilya ang mga tao. Tama. At alam niyo ba kung anong lumabas? Napigil ni Lina ang hininga. Ano po? Tiningnan ni Mang Lito ang bata. Angelo, ikaw ang tunay kong anak. Tunay na tunay. Pagkatapos ay lumingon siya sa batang babae. At ikaw, mahal ko, hindi man kita kadugo. Mamahalin kita na parang tunay na anak. Niyakap siya ni Lina. Wala po akong pakialam. Kayo po ang pinakamabait na tatay. Umiyak si Angelo. Ibig sabihin, hindi po nagsinungaling si nanay sa akin. Lagi niyang sinasabi, ang tunay mong ama ay isang mabuting tao at balang araw makikita kayo. Niyakap ng mga bata si Mang Lito. Umiyak silang tatlo sa tuwa. Niyakap ni Lina ang teddy bear. Ibig sabihin, tama si nanay. Inutusan niya si Osito na hanapin si tatay para sa atin. Pinunasan ni Angelo ang kanyang luha. At alam ko po nun pa, tay, espesyal kayo. Mula pa lang sa unang araw, naramdaman ko na. Niyakap ni Mang Lito ang mga bata. Kinwenta lahat ng nanay ninyo. Sinadya niyang iwan ang osong ito para dalhin kayo diretso sa akin. Tiningnan niya ang gasgas na laruan. Salamat, matagal at tapat na kaibigan. Lumipas ang 3 buwan. Opisyal na inampon ni Mang Lito si Lina at kinilala si Angelo bilang tunay na anak. Mayos ang pag-aral ng mga bata. Sa pader, nakasabit ang litrato ni Jasmine, bata, maganda, nakangiti.
Nanay, nakita na kami. Tulad ng gusto mo, bulong ni Mang Lito. Ang teddy bear ay may espesyal na pwesto sa aparador, tapos na ang kanyang misyon. 6 na buwan ang lumipas, habang inaayos ang magamit ni Jasmine, nakita ni Mang Lito sa bulsang isang lumang coat ang isang nakatuping sulat. Binuksan niya ito at nabasa ang pamilyar na sulat kamay. Kung may mangyari sa mga bata, tutulong ang osito. Lagi siyang nakdalang swerte sa akin, maintindihan ng mabubuting tao. Ngumiti si Mang Lito habang tumutulo ang luha. Hindi plinano ni Jasmine ang pagkikita nila. Naktiwala lang siya na kung mangailangan ang mga bata, dadalhin silang tadhana sa tulong teddy bear sa isang mabuting tao. Umaasa siya sa isang himala at nangyari ang himala. Salamat sa panunod. Kung gusto ninyo pan mga kwentong tulad nito, mag-like, mag-subscribe sa channel at isulat ang inyong mga komento. Nakakatulong ito sa aming na gumawa painiga mas maraming nakakaantig na kwento.